Hello mga kaiklabong! Alam nyo ba kung ano to? Gumawa nga pala ako ngayon ng creme brulee. At baka favorite mo rin to? Tara at panoorin mo na. Para sa ating mga ingredients, meron nga pala ang creme brulee na egg yolk. Bali 9 pieces na egg yolk ang ilalagay natin dito. Ang size pala ng egg yolk ko ay extra large. Bali ganitong procedure ko sa pagtanggal ko ng egg white sa egg yolk. Bali ganyan. Kung marunong kayo, pwede ninyong gawin yan. Kung hindi naman, pwede rin naman na ilagay na lang ninyo tapos tanggalin na lang ninyo yung egg yolk. At maganda tong mga egg yolk natin kasi fresh na fresh, 'di ba? Kung may mga egg whites kayo, wag ninyo itapon yan. I-set aside lang ninyo, pwedeng gawing merengue yan. Sunod naman na ingredients na ilalagay natin yung ating granulated sugar. Bali 3/4 cup lang yung nilagay ko na granulated sugar diyan. Pag nga nailagay na natin yung sugar, kailangan natin tong halu-haluin para wala nang buo-buong sugar. At para naman magkaroon ng flavor yung ating creme brulee, naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon na vanilla extra. At yung pang last na ingredients na ilalagay natin, yung ating 2 cups na heavy cream. At kapag nahalo na nga natin ng maayos yung ating mixture, kailangan natin gamitan to ng strainer. At para mas lalo pang maging smooth yung ating mixture. At dahil meron nga ako ditong ramekins, dyan ko nga rin siya nilagay yung ating creme brulee. Ilalagay pala natin to sa ating baking pan. Kailangan kasi lagyan natin to ng hot water, yung ating baking pan. Bali, hindi naman natin pupunuin to ng hot water. Mga half lang. Ang tawag nga pala sa ganito is water bath. At pagdating naman sa pagbibake, ibibake lang natin to ng 35 to 40 minutes. Bali, yung aking temperature sa oven ay sa 160 degrees Celsius. Dapat hindi sumobra yung pagbibake natin dito kasi ay may tendency tumigas yung ating custard or yung ating creme brulee. At kapag nga luto na yung ating creme brulee dyan, tatanggalin lang natin yung ating hot water dyan. Tapos ilalagay muna natin yung ating creme brulee sa refrigerator. Tapos at least mga 6 hours bago nga natin ito lagyan ng sugar. At naglalagay na nga ako dito ng granulated sugar. Tigo 1/2 teaspoon lang yung nilalagay ko dyan sa ating creme brulee. At pagdating naman sa pagkakaramelize ng sugar, gumamit ako dito ng torch. At kung wala naman kayong torch, pwede rin ninyong ilagay ito sa ating oven at i-bake lang ninyo hanggang sa magkaramelize yung ating sugar dyan. At take note nga pala, kapag nga gumagamit kayo ng torch, make sure lang talaga na i-spread niyo yung heat dun sa ating granulated sugar para naman hindi siya mabilis masunog yung ating sugar. At wag na wag din yung sobrang lapit yung torch. Dapat medyo malayo ng konti. At nanonotice ko nga parang feeling ko kulang yung sugar na nilagay ko. Kaya nilagay pa ako ng konting sugar ulit. Maganda kasi kapag kayong ating creme brulee ay maganda yung pagka-caramelize ng ating sugar dyan. At yung parang itsura niya ay parang napakasarap, diba, kapag maraming caramelized sugar. O diba, super easy lang yung pagkagawa natin ng creme brulee. At kung nagustuhan mo nga yung aking video, paki-like and share naman. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, ipalo mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Tara, tikman na natin tong napakasarap na creme brulee. Wow, super yummy naman ito.